Kamusta mga chong? It's another day, it's another video, and it's another unboxing na naman ang gagawin natin kasi dumating na yung in-order natin flat seat from Shopee. Eto yun. Yung in-order natin flat seat. Samahan nyo ako, buksan natin to, check natin kung okay yung nasa loob, kung goods or kung may damage or kung ano man. Tara! Okay mga chong, simulan natin ang pag-unboxing dito sa flat seat na in-order natin. DJ! DJ! Come! Say hi! Hi! Hi ka muna! Sabihin mo, welcome to the vlogs! Yan, welcome to the vlogs! Mga chong! Sabihin mo, mga chong! Welcome to vlogs! Unboxing na tayo, DJ! Ako muna, mag-unboxing ako. Ako na. Sige na. Agatin kita, doon ka na. Mag-unboxing ako. Okay mga chong. Parang ang labo ng camera. Parang liwanag. Yan. Okay mga chong, simulan natin. Mag-unboxing na ito. Ano yung gunting ko? Simulan natin ito. Bale, ganito yung packaging niya mga chong. Ayan, naka-bubble wrap. Tapos, karton. So, hindi naman siya tinipid sa packaging. Ano yung box niya? TRC. TRC Racing, made in Thailand. Made in Thailand daw ito. Karton. Bale, ngayon na ulit ako nakapag-unboxing video dahil wala tayong pambili ng mga i-unbox natin. Kaya pag nanonood kayo ng mga videos ko, huwag nyo i-skip yung ads. Tapos panoorin nyo palagi, di ba? Share nyo na rin para talaga namang talaga, di ba? So ito, the moment of truth. Tapos na natin. Wow, bagong bago, bagong brand new. Ano naman? Ano? So, ito na yung flat seat. Ayan. Ang tsura niya. Ilagay natin sa plastic. Sinira ko na. Gigil na gigil. Yan. Tanggalan natin yung plastic. So, ito na yan. Flat seat pang Honda Click 125i version 2. Pero ang alam ko, pwede rin ito sa mga version 3. Ito niya. Meron siyang ito. Para saan ba ito? Meron pa ito sobrang tela. Nakabigit dito. Siguro, protector siguro to. Yung tela na to. Ayan, parang hindi ko sakaling malapag siguro ng paganyan, hindi masisira yung nakakapit. Siguro purpose na, so sure, pero ano yung
seat. Okay din. Ayan, nakatupak sa kanya. Moto speed. Okay mga chong, review naman natin ang close-up tong in-unbox natin na flat seat. Ito ang itsura niya. Ayan. Tapos silipin natin yung mga detalye dito. Itong tahi niya, maganda yung pagkakatahi, malinis. Tapos yung ginamit na sinulid dito, makapal, hindi manipis. Pag manipis kasi, madaling maputol, madaling masira, madaling matanggal yung tahi niya. Pero ito, makapal yung ginamit na sinulid at malinis yung pagkakatahi niya, paikot dito. Yan, paikot yan dito. Tapos, itong logo niya dito, makapal yung pagka-print sa kanya at rubberized siya. Maganda yung pagkaka-print, hindi tinipid sa materyales. Tapos ito, dito naman yung etiketa niya. Ayan, baliktaran din yan. Etong logo na to, meron din dito yan sa kabila. Kabilaan yan. Yun lang din ang makikita natin yan. Ganito lang din. Tapos dito naman sa taas, bandang dulo na itong upuan na to, yung pinakamalaking logo ng Motospeed. Ito. Rubberized din siya. Ito, na makapal. Maganda rin ang pagkaka-print, no? Malinis. At yun nga, hindi tinipid sa materyales. Yan. Para makakapama pag sinalat mo yung texture niya dito. Pero ito yung letter S na to na kulay pula. Iba yung texture niya, parang gamusa yung pagkaka-print sa kanya. Not sure kung gamusa nga ba talaga yung tawag dito sa gantong print. Pero iba yung texture niya kaysa dito. Ito kasi rubberized lang pagka sinalat mo. Tapos yung design ng tela na ginamit dito magaspang, no? Ano to, sandpaper or liha. Ito talaga yung mas prefer ko kasi yung nakakabit na tela doon sa stock seat natin, naka-carbon design yon, madulas. Pagka pumipreno ka talagang dudulas ka, abante ka rin. Kaya ito yung pinili ko, yung liha. Para try natin kung dudulas pa tayo dito. Diba? Ayan o. Liha yan. Tapos dito naman sa part na to, check din natin yung tahi niya. Malinis din ang pagkakatahi dito. At yun din ang ginamit na sinulid. Makapal din. Yan o. Okay din ang pagkakatahi. Malinis. And mukhang matibay din, no? At yung tela na ginamit pala dito, eto, merong extra dito. Ewan ko kung para saan to. Sample ba to? Pero makapal din yung ginamit na tela dito. Ayan. Kabilaan yan. Dito sa kabila, meron din extra. Not sure kung para saan to. Kahit may nakadikit na extra tela dito. Siguro, protection niya para dito. Para pag nailapag siguro para hindi masira. Yun lang ang theory ko dyan sa extra tela na yan. Tapos sa foam niya, malambot yung foam niya kasi makapal. Kasi pagka nag-flat seat kayo ng stock seat ng Honda Click 125 or ng Honda Click, tinatabasan yung foam nun. Pag tinabasan yung foam nun, ninipis yung foam, titigas yung upuan. Kasi manipis na yung foam niya. Malapit na doon sa plastic. Eto, makapal yung foam niya. Kaya malambot. Kasi yung ilalim nito, yung plastic nito, mababaw lang. Yung stock seat kasi, malalim yung plastic nun sa ilalim dito. Pakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko mga chong. Yung part na to, sa stock seat ng Honda Click, malalim yung ganto niya. Kaya pagka nagtabas ka ng foam, talagang ninipis. Halos dikit na rin dito sa part na to. Pero ito hindi, makapal siya kasi mababaw lang itong part na to. Tapos ito nga, yung rubber niya dito, yan, may rubber na siya dito. Kumbaga, plug and play na lang talaga to mga chong. Isasalpak nyo na lang to. Yan ang itsura niya dito sa ilalim na to. Itong part na to, yan, may naka-indicate na Click B2. Yan, Click version 2. Tapos ito, may logo ng ano ba to, TRC. Tapos, meron siyang rubber dito. Ayan o, yung dalawang rubber. Ito naman yung locking system niya. Yung dito nakakapit yung pinaka-lock. Tapos, dito naman tayo sa gilid niya dito. Yung pinag-stapleran. Ito, napansin ko lang parang garter yung ginamit dito. Galing din ang naisip nila dito. No? Hindi nila dinirekto doon sa tela. Yung stapler, gumamit sila ng garter. Kasi pag yung tela ang direkta mo dito tapos nabanat yung tela, may tendency talaga na mapupunit yung tela. Pero sila, ginamit nila dito garter. Para siguro pag nahila yung tela, ayan, mag-i-stretch lang yung garter. Tapos yung stapler na ginamit, kulay black din. Yan o. Kaya hindi mo rin masyadong mahalata. Tapos malinis din ang pagkaka-stapler, no? Hindi magulo. Yan. So yan ang itsura ng ilalim ng ating flat seat.
Bali, ang presyo pala nito mga chong ay 1,300 pesos. Pero ginamitan natin siya ng Shopee voucher. Ginamitan natin siya ng free shipping voucher na minus 68 pesos. Kasi 68 pesos yung shipping fee nito. Tapos ginamitan pa natin siya ng Shopee voucher na minus 193 pesos. Medyo malaki-laki na minus natin doon. Tapos doon, gumamit ulit tayo ng Shopee voucher na minus 15 pesos. Kaya total na binayaran natin dito sa flat seat na to mga chong ay 1,096 pesos lang. Imaginein mo, yun lang ang binayaran natin pero tingnan mo naman yung quality ng flat seat na to. Kaya kayo, kung may voucher kayo dyan, umorder na rin kayo nito. Lalo na't kung kailangan nyo at naghahanap kayo ng ganitong klaseng kagandang flat seat mga chong. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description para i-click nyo na lang, check nyo yung product, mamili kayo ng design, tapos check out nyo na agad mga chong. So yan mga chong, hanggang dito lang itong video na to. Yung pag-install nito sa panibagong video na yun, abangan nyo na lang. Kakabit rin natin to agad kasi butas-butas na yung stock seat na nakalagay sa ating Honda Click 125i. Huwag nyo lang kalimutan mag-like, comment, and subscribe at pindutin nyo ang maliit na notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito sa YouTube channel natin mga chong. So yun lang. Peace, rock and roll. Kita-kits tayo next video mga chong. Yeah.